Sa kanilang tindig at forma, makikita na natin ang kanilang tikas, determinasyon at pagmamahal sa sarili. Ang kanilang mga kwento ay hindi lamang nagbibigay inspirasyon, kundi nagpapakita din ng tunay na kahulugan ng pagiging totoo sa sarili. Tama ka dyan, Joshua, no? Dahil malaking tulong talaga ang pageantry upang ibahagi ang kanilang mga karanasan, tagumpay at mga hamon sa buhay. Kaya live dito sa Rise and Shine Pilipinas, please all welcome ang ilan po sa mga kalahok ng Tomboy Philippines sa 2024. Welcome sa Rise and Shine Oo, kasama Pilipinas. nga natin si Sir Cowie, Kim, Abana, JC, Jelly, and Fao. Fao o Pao? Fao, with H. Ang letter F. Fao. Alright, Sir Cowie, ano po ba itong Tomboy Philippines at ano ba yung pangunahing advocacy ninyo? I believe this is the first or the inaugural year of the pageant. Can you tell us more about this? Yes, thank you so much po for inviting us at para maipakita din. Our advocacy bilang organizer po ng pageant na to is, of course, for the kids to showcase their talent and for them to live a life in purpose din kasi they are required to pakita din yung advocacy nila. Kanya-kanya kasi iba-iba naman tayo ng personality. So ito yung platform na magpapakita talaga in public or in general na tulad ng jingle namin, may misconception po kasi pag mga tomboy is nakamiyok. at hindi lang puro kaldag. Alam namin na sa society Pero may ambag tayo. sample kayong kaldag. Oh, kaldag daw, boys! Pwede. Magagaling yan doon. Pero sabi nga namin, wag tayong mag-stop doon kasi malaki Sa ang mga maiaambag stereotype. natin sa society. Alright. For Kim, we heard na you grew up o lumaki ka na sa pamilya na parte ng LGBTQ+ community. Para sa'yo, sa perspective mo, gaano kahalaga yung merong pamilyang sumusuporta, yung handang makinig sa mga sa iyong personality? Thank you po. Para po sa akin, sobrang halaga po na merong pamilyang sumusuporta nga din po. Nakikinig at sumusuporta. Dahil hindi ka man po tanggap ng iba. Ang mahalaga, tanggap ka ng pamilya mo. Yes. At dahil po doon ka po, yun po yung kahidahilanan kung bakit ka po lumalaban sa buhay. To become a successful person po. Okay. Alright. Iba pa rin talaga pagka-pamilya sumusuporta Oo sa'yo. naman. And I think hindi lahat kasi, diba, na lumaki yung welcoming family. So it's a good thing for Kim. And for Bana naman, I heard you're a travel consultant. At pangarap mo magkaroon ng restaurant. Bakit? Yes po. Meron ka bang inspirasyon para, being a travel consultant tapos magkakaroon ka ng your own restaurant? Bali po, it has always been my dreams. Bata pa lang ako na magkaroon ng sariling restaurant. I think for 3 reasons. First kasi I came from a poor family. So dumating kami sa point na wala kaming makain. So I have to make sure na pag tanda ko, there's always a food on the table. And then the second reason is, I think this is being done in the other country na rin na the customers can pay in advance for the meal of the others. Para dun sa mga siguro couples or gustong kumain pero wala silang pambili ng food. And then lastly, I wanted to have or to create a work environment na hindi no discrimination. So regardless if tatoan ka, regardless if anong gender preference mo, you are welcome to apply. Basta mapapagkatiwalaan ka, maaasahan ka, you can do the job. Okay na ako. Oo, magandang idea yun, no? Ito kay JC. JC, we heard na isa kang jail officer sa BJMP. Yes po. How's your 3 years experience? Kwentuhan mo kami ng konti. Sa loob po ng 3 years ko sa service, masasabi ko po na ang pagiging isang jail officer, number 1, mahirap. Pangalawa, challenging. And then pangatlo po, fulfilling. Mahirap kasi bago kami matawag na full-fledged jail officer, we need to undergo a 5 months of rigid training. Mandatory training po yun. And then, syempre po, from morning hanggang evening, physical conditioning po siya. And before po, nung nag-out po ako as a jail officer, 72 kilograms po ako noon. And then, nung natapos ko po yung JBRC ko or yung Jail Basic Recruit Course, 54 kilograms na lang Matindi po. talaga physical training dyan. Yes. Pero ito, I've been meaning to ask this. Kasi ako personally, medyo struggle ko rin to eh. What do you guys prefer? Pagka ba tinatawag kayong ma'am
do you still get offended or do you prefer sir? Ano mas prefer ninyo? Hindi po, kahit sa akin po hindi po ako na-offend kung tawagin po akong ma'am or... Okay. At saka kung matatandaan natin, nagkaroon ng issue no, kung paano nga ba i-address. So at least we heard it from them. Oo, yun nga. Oo. Alright, si Jilly naman, kwentuhan mo kami ha, because I heard you are a senior recruiting coordinator to a member ng isang educational organization. At the same time, you're a candidate here sa Tomboy Philippines. Paano mo binabalanse? Yes po, actually kanina lang galing lang din po sa work. And siguro po ang reason or yung mga nagagawa ko po is yung commitment syempre sa work and sa pageant. And of course, yung mga nakukuha kong suporta sa family, yung Pablo family, and of course, yung mga leaders ko and mga workmates ko, lalo na sa boss ko na sobrang pag-intindi po sa nangyayari ngayon na kapag may kailangan pong mga event na puntahan, Supportive. pinapalagay. Opo. Oh, That's good. nice. Ito, dito tayo sa business owner na si Fao. Fao, ano yung naging inspiration mo sa business mo and can you tell us more about it? Yung business ko po is all about na ginagamit ng mga tomboy, chest binder. Okay. Yeah. And ang inspiration ko po rito is yung family ko dahil isa po akong breadwinner noon pero dumating sa point na kinalimutan ko yung family ko dahil sa isang babae. Dahil bilang isang tomboy, napakahirap po sa amin na makahanap ng totoong magmamahal sa amin. So nung pagka nagkakaroon po ako ng girlfriend, talagang tinotodo ko yung pagmamahal ko. To the point na nag-apartment ako, sumama ako sa partner ko. Then nung iniwanan nila ako, nung iniwanan niya Ay, ako, dami ha, nadulas na. nadulas tuloy. Nila, sabi niya nila. Parang plural, no? Nadulas tuloy. Bale, nung iniwanan niya po ako, Okay. bumalik po ako sa bahay namin. Then, magdi-dinner sana kami. Kaso nga lang, nag-aaway yung mama ko and yung papa ko dahil wala kaming pagkain. Dahil nga po nakalimutan ko na magsustento. So, parang para sa akin, ang bigat-bigat ng pakiramdam na yun. Umuwi ako dun sa apartment na tinutulian ko. Umiyak lang ako ng umiyak. Then sabi ko, babangon ako isang araw. And ngayon, proud ako sabihin na nakapagpatayo na ako ng bahay sa family ko and sasakyan at napag-travel na sila sa iba't ibang Wow, congratulations. Bawing-bawi, Napakaganda. oo. Inspiring Basta isa lang ang story. mamahalin, Oo, wag nila. nabuko eh. Alright, Sir Kowie, ano ba yung mga dapat naming abangan? Please invite everyone sa nalalapit na Tomboy Philippines 2024. Yes po, thank you. On October 5 po, we will have our preliminary for them to showcase their talent and swimwear. So, gaganapin po yan sa 690 Entertainment Bar. Thank you po pala to si Sir Wilbert Tolentino for helping us para mabuo yung pageant na ito. And then on October 19, we will have our coronation night on Music Museum, October 19, 2024. Saturday, 6 p.m. po yan. Manood po kayo kasi napakaganda. Bukod po sa kanila ay may mga performers po tayo. Nandyan po sila Keikal, sila Bootsy, para Full mga ilan lang po show. sila. Yes, mga dancers. At napakaganda po ng show kasi pinaghandaan po namin yan talaga. Ilan bang candidates total? Total po sila ng 30 candidates. Oh, ang okay. dami rin. And then Marami kung may din. mananalo ba, may paglalabanan ba or ano bang after plans? We're receiving positive feedback, but again, this is the first time Oo, kasi. so marami talaga tayong aabangan. All right. Good luck, everyone, and thank you so much sa pagbisita once again. The candidates of Tomboy Philippines 2024.